Mainit na inaabangan sa Senado ang transmittal ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Iyan at iba pang update ihahatid ni Angel Pastor. Bagamat inaasahan nitong Martes, May 12 ang transmittal ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte matapos na formal itong pinagbotohan sa plenaryo ng Kamara nitong Lunes, ay natapos na lamang ang sesyon nang walang natatanggap na Articles of Impeachment ang Senado. Kinumpirma ni Senate Secretary General Mark Leandro Mendoza na wala pa umanong komunikasyon mula sa Kamara hinggil sa eksaktong oras at araw ng transmittal ng reklamo. Nilinaw rin ni Mendoza na sakaling maipadala ito habang nakasesyon ng Senado, agad itong ilalagay sa calendar upang mapag-aralan ng mga senador. May clarification ba galing Kamara kung may ito file yung articles? Actually, as of now, wala pang any communication from the House regarding sa transmit. Pero pagka ba ita-transmit yun, at least magko-coordinate sa inyo para prior coordination? Yes, normally ganun naman yung process. And then, But sir, as of now, wala. Wala pa. and then, sir, pag na-transmit, today din po ba yun ma-read? Calendar yun. Oo, maka-calendar sa session. Calendar yun. For consideration. Today din yun, kung sakaling matanggap. Kung abot. Sa session. Hindi man today, pwedeng tomorrow. Until 5 p.m. lang ba, sir, or anytime na nakasession ay pwedeng tanggapin? Kapag Bago naman magsimula ang sesyon, tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano sa ambush interview na hindi patatagalin ng Senado ang impeachment proceedings. Ayon kay Cayetano, batay na rin sa konsultasyon niya kay ousted Senate President Soto, agad na magkukonvene ang Senado bilang impeachment court sa oras na matanggap ang articles of impeachment. The next day. So, I consulted also Senator Soto. Sabi niya, process, ibigay muna sa committee on rules. So, we will do what has to be done and there won't be delay. Git pa ni Cayetano, walang dahilan para ipagpaliban ang proseso dahil marami pang ibang mahalagang usapin sa bansa ang dapat ding pagtuunan ng Senado. We won't delay. There's no reason. Diba? The country needs us in other capacities. So the longer this drags out, the more yung attention namin nandyan. But it's such an important accountability process, so we will give it full attention. Samantala, nanindigan naman si Senator Robin Padilla na hindi maaring hayaang mamatay ang impeachment process dahil mandato ito ng konstitusyon. Ayon kay Padilla, nasa kamay na ng bagong liderato ng Senado ang susunod na hakbang sa usapin. Dagdag pa niya, malaya pa silang makakapagsalita bilang mga mambabatas habang wala pa sa Senado ang kaso. Ngunit, oras na mag-convene bilang impeachment court, kailangan na nilang manahimik bilang mga senator judge. Sir, ano po reaction niyo sa sinasabi na automatic na mamamatay na daw yung impeachment dahil Pwede mamatay yun dahil ang konstitusyon malinaw. Hanggang sabi ng konstitusyon, pag dinala sa amin yun, kailangan kaming mag-convene. Pero bilang legislators, hanggat wala, tulad mamaya, wala pa naman dito, pwede kami magsalita. Bilang bilang PDP laban, bilang alay ng Vice President, pwede ako magsalita as legislator. Pero pag sinuot na namin yung sombrero bilang judge, hindi na kami pwede magsalita. Nauna nang sinabi ng kampo ni Vice President Sara Duterte na handang-handa sila na depensahan ang bise sa isang full-blown trial sa Senado. Kampante ang legal team ni Vice President Sara Duterte na matibay ang kanilang ebidensya at mapapasinungalingan ang mga bintang laban sa bise. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Angel Pastor, SMNI News. Iginiit ng Malacanang na palaging direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng law enforcement agencies na pairalin at sundin ang batas sa lahat ng pagkakataon. Hindi lamang kaugnay ng usapin ng umano'y ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Hands-off naman ang palasyo sa balasahan ng liderato sa Senado. Si Creslin Catarong sa report. Iginiit ng Malacanang na hindi ito makikialam sa mga usapin sa Senado kaugnay ng sunod-sunod na pagbabago sa liderato nito kasabay ng isyu ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Una nang sinabi ni dating Senate President Vicente Tito Soto III na naniniwala siyang may kaugnayan ang usapin ng impeachment sa kanyang pagkakatanggal bilang lider ng Senado. Samantala, nilinaw naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang kaugnayan ang naging pagbabago sa liderato ng Senado sa kinakaharap na impeachment complaint ni VP
VP Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro sa palace briefing nitong Martes, nasa kapangyarihan ng Senado ang pagdedesisyon sa mga panloob nitong usapin. Well, everything that happens in the Senate it is within their power, it is within the authority to decide on all matters within the Senate. So, hindi po pangimasukan ng Pangulo yung anuman po ang magiging desisyon ng Senado. Samantala, tinanong din si Castro kung bakit unang nakarating kay dating Senator Antonio Trillanes IV ang kopya ng warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court o ICC. Ang sabi po ng NBI ay nabigyan po sila ng kopya. Dahil po sa ating pagkakaalam ay hindi ko naman po masasagot kung ano po ang personal knowledge ni dating Senador Trillanes. So kung nagkaroon po siya ng kopya, maaari po dahil siya ay parte ng nagsasagawa ng pag-file ng kaso noon. Pero I cannot speak for the Senator. Bilang abogado, nagbigay din si Castro ng pananaw ukol sa posibilidad na arestuhin si Senador De La Rosa kahit nasa loob ng Senado. Ayon sa kanya, umiiral pa rin ang Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Sa ilalim ng batas, may dalawang maaaring hakbang kaugnay ng mga kasong may kinalaman sa ICC. Maaaring pairalin ang surrender o kaya'y extradition. Ang Supreme Court po ay nagpalabas ng Supreme Court circular regarding extradition, but it refers only to a requesting state. And we can say that ICC is not a state. So, hindi po siya applicable na pag-usapan. So, sa ngayon po, ang umiiral po sa atin at ipinapatupad po ay ang RA 9851. Samantala, hindi pa makapagbigay ng opisyal na reaksyon ng Malacanang kung nakatanggap na ito ng kopya ng warrant of arrest o kung may direktiba na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay dito. Hindi po namin maibibigay kung anuman po ang konkreto na pahayag patungkol po sa warrant of arrest. Hahayaan po natin ang mga law enforcement agencies po natin at ang mga ibang ahensya na nakakapaloob dito ang siya pong magsalita patungkol po dito. Kaugnay nito, kinumpirma ng Malacanang na nakarating na kay PBBM ang balita hinggil sa ICC warrant kay Senator Bato. Ayon kay Castro, malinaw ang direktiba ng Pangulo sa lahat ng law enforcement agencies, pairalin at sundin ang batas. Nabalitaan po ng Pangulo ang nangyari kahapon at ang lagi naman pong utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po ng pagkakataon, hindi lamang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas. Samantala, sinabi rin ng Malacanang na hindi nito nais pangunahan ang Senado kaugnay ng posibilidad na maging sanctuary ito para kay Senator De La Rosa. Ito ay matapos sabihin ni Trillanes na maaaring magdulot ng constitutional crisis ang pagtanggi ng Senado na isuko ang senador sakaling may kautusan ng pag-aresto. Ayon kay Castro, bilang mga mambabatas ay batid ng mga senador ang limitasyon ng kanilang kapangyarihan. Kaugnay naman ang panawagan ni De La Rosa sa Pangulo na protektahan siya bilang Pilipino, sinabi ni Castro na lahat ng mamamayan, kabilang ang mga akusado at mga biktima umano ng extrajudicial killings o EJK, ay may karapatang mabigyan ng proteksyon sa ilalim ng batas. Sa kabilang banda, tiniyak ng Malacanang na igagalang at ipagkakaloob kay Senador Bato ang lahat ng kanyang karapatan bilang akusado sakaling maaresto ito. Pahayag ito ng palasyo nang tanungin kung anong uri ng proteksyon ang maaaring ibigay ng Administrasyong Marcos Jr. kay De La Rosa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Cresceline Catarong, SMNI News.